Noong gabi ng February 2, 1932 sa Le Mans, France, isang pangyayari ang naganap. 4 na babae ang nasangkot sa isang krimen. Ang mga biktima ay ang mag-inang Lancelin at ang kanilang mga kasambahay, ang magkapatid na Christine at Leia Papin, ang sinasabing mga salarin. Maraming mga haka-haka ang umusbong sa kung ano ang maaaring nag-udyok sa dalawang kasambahay para gawin ang krimen. Ang magkapatid na Papin ay nagmula sa rural na bayan ng Le Mans sa hilagang kanluran ng France. Lumaki sila sa isang magulong pamilya. Ang kanilang amang si Gustave ay marahas at lulong sa alak. Ang kanilang ina naman na si Clemence ay sinasabing immoral at ang dalawa ay hindi karapat-dapat sa pagiging magulang. Ang karahasan at pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa ay karaniwan. Walang mahalaga kay Clemence kung hindi ang kanyang sarili lamang. Marami ring mga usap-usapan sa lungsod ang naririnig tungkol sa kanya. Ayon sa mga usap-usapan, si Clemence daw ay nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Isinilang ni Clemence ang kanyang panganay na si Emilia noong 1901. Ang pagdadalang tao ni Clemence ang dahilan kung bakit napilitang magpakasal ang dalawa. Naghihinala si Gustave na nagtataksil sa kanya si Clemence at ang kanyang mga pagsiselos ay madalas na nauuwi sa verbal at physical na pananakit niya sa kanyang asawa at anak. Hanggang sa napagpasyahan niya na tapusin na ang relasyon sa asawa. Naisip niya na maghanap ng trabaho sa ibang lungsod upang makalayo kay Clemence. Nagpaalam siya sa asawa ngunit nagbanta si Clemence, nakikitlin niya ang kanyang sariling buhay kung siya ay aalis sa lungsod. Ang relasyon ng mag-asawa ay patuloy na umasim, pero sa kabila nito, 4 na taon pagkatapos ipanganak si Emilia, noong March 1905, isinilang ang pangalawang anak na si Christine. Si Clemence ay hindi nagpakita ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Para sa kanya ay pabigat lamang sila. Kaya ilang linggo pa lamang na pagkapanganak kay Christine ay ipinamigay niya ito sa kapatid ni Gustave. Habang tumatagal ang pagsasama ng dalawa, lalo namang lumalayo ang loob ni Gustave sa asawa. Lalo siyang nalulong sa alak. Di nagtagal pagkatapos ipanganak ang bunso at pangatlo nilang anak na si Leia noong 1911, nalaman ni Clemence na paulit-ulit na pinagsamantalahan ni Gustave ang kanilang panganay na si Emilia, na 9 na taong gulang lamang noon. Kaagad na nagsampa ng diborsyo si Clemence at si Emilia ay dinala niya sa isang Catholic orphanage na kilala sa mahigpit at marahas na pagdidisiplina. Naniniwala si Clemence na inakit ni Emilia ang kanyang ama at gusto niyang parusahan ang anak kaya ginawa ito. Hindi pa siya nakontento dito. Gusto din niyang parusahan si Christine. Kinuha niya ang anak mula sa pangangalaga ng kanyang bayaw at dinala rin sa ampunan kung nasaan si Emilia. Para tuluyang makalaya sa responsibilidad bilang ina, dinala niya ang bunsong anak na si Leia sa kanyang tiyuhin upang doon ipaalaga. Ang inakala ni Clemence na pagpaparusa sa mga anak ay hindi nangyari. Sina Emilia at Christine ay lalong gumanda ang buhay sa kanilang bagong kapaligiran, malayo sa karahasan at pang-aabuso na dulot ng alak. Ang magkapatid ay lagi magkasama sa monasteryo kung saan naging mas malapit sila sa isa't isa. Nang maabot ni Emilia ang tamang edad, nagdesisyon siya na magmadre. Nais ni Christine na sundan din ang yapak ng kanyang kapatid, ngunit hindi na siya nabigyan ng pagkakataon. Hindi nagustuhan ni Clemence ang desisyon ni Emilia dahil ang totoong plano pala niya ay kukunin din ang magkapatid sa ampunan kapag nasa hustong gulang na sila para ipasok ng mga kasambahay. Dahil sa ginawa ni Emilia ay agad niyang kinuha sa ampunan si Christine. Mabilis niyang nahanapan ng trabaho ang anak bilang kasambahay sa isang middle class na pamilya sa lungsod. Dahil sa mga kasanayang natutunan ni Christine sa ampunan, ay hindi siya nahirapan na mag-adjust sa bagong trabaho. Ang kanyang mga amo ay natutuwa sa kanya. Ngunit si Clemence ay nakukulangan sa sahod na ibinabayad sa kanyang anak.
Nakailang beses niyang pinilit si Christine na magbitiw sa kanyang mga pinapasukan at hinahanapan siya ng mga amo na mas malaki magbayad. Nang mag-15 ang bunsong anak na si Leia, ay pinilit din niya ito na magtrabaho bilang kasambahay. Ang magkapatid na Christine at Leia ay lumaki na magkahiwalay. Ngunit mabilis silang napalapit sa isa't isa. Nagtrabaho sila bilang mga katulong sa lungsod at nagkakasama tuwing day off nila. Noong 1926, nakuha si Christine bilang kasambahay at tagapagluto sa bahay ng mga Lancelin. Si Rene Lancelin ay isang retiradong abogado. Kasama niya sa 2 palapag na bahay ang kanyang asawang si Leonie at anak na si Genevieve. May isa pa silang anak na babae, ngunit may asawa na ito kaya hindi na siya nakatira doon. Masaya si Leonie sa trabaho ng kanyang bagong kasambahay at matapos ang ilang buwan, nakumbinsi siya ni Christine na kunin din ang kanyang kapatid na si Leia bilang kanilang tagapaglinis. Ang magkapatid ay masisipag at hindi mareklamo. Ang kanilang silid ay sa attic. May sariling heater at may private balcony kung saan natatanaw ang kalsada. Malaki ang kanilang sweldo at sa kabila ng mahabang oras na trabaho, mayroon pa rin silang libreng oras. Ngunit bihira silang umalis ng bahay. Nagpupunta sila sa simbahan tuwing linggo at paminsan-minsan ay namimili sa malapit na palengke. Masaya ang magkapatid kahit sila lang ang nagkakasama at hindi sila nagpakita ng interes sa mga lalaki. Si Rene ay natutuwa sa magkapatid at alam niya na mahirap nang makahanap ng mga kasambahay na kagaya nila. Sa loob ng 7 taon na paninilbihan ng magkapatid sa mga Lancelin ay hindi sila nakarinig ng anumang masamang salita mula sa mga amo. Napansin ng mga Lancelin na may pagkamainitin ng ulo si Christine. Mabilis siyang mainis kapag pakiramdam niya ay unfair ang gawaing ibinigay sa kanya. Sa kabila nito, siya ay isang mahusay na kasambahay at magaling magluto. Si Leia naman ay tahimik lang at masunurin. At tulad ni Christine, siya ay masipag din. Sa kabila ng kanilang magkaibang personalidad, naging maayos naman ang pakikitungo ng magkapatid sa pamilyang kanilang pinagsisilbihan. Sa paglipas ng panahon, parang ina na ang turing ng magkapatid kay Leonie. Nang malaman ni Leonie na ipinapadala nila ang lahat ng kanilang sweldo sa kanilang ina, ay nagalit ito at pinayuhan sila na mag-ipon at huwag masyadong magbigay sa ina. Hanggang sa noong 1932, ang dating tahimik na bahay ay nagbago dahil sa pagbabago ng ugali ni Leonie. Naging mainitin ang kanyang ulo at gusto perpekto lahat. Naging maselan siya sa paglilinis. Minsan ay nagsusuot siya ng puting guwantes para i-check ang bawat sulok ng bahay. May mga pagkakataon din na kapag nagagalit siya, ay pinagbubuhatan niya ng kamay ang magkapatid. Sa isang pagkakataon, kinurot niya si Leia habang pinipilit na lumuhod sa sahig upang pulutin ang isang piraso ng papel na nakakalat. May mga pagkakataon din na sa kaligitnaan ng gabi ay gigisingin niya ang magkapatid para ipaulit na linisin ang kusina. Minsan ay sinasampal din niya ang mga ito o kaya ay iniuuntog ang kanilang mga ulo sa pader kapag may hindi siya nagustuhan sa kanila. Isang gabi, nangako si Christine sa kanyang kapatid na ipagtatanggol na niya ang kanyang sarili sa susunod na saktan ulit sila ng amo. Noong gabi ng February 2, 1932 ay nangyari na nga ang isang hindi inaasahan. Sa araw na iyon, maagang nag-shopping si Leonie at anak na si Genevieve. Ang asawang si Rene naman ay nakipagkita sa isang dating kaibigan at napagkasundoan nilang mag-asawa na maghahaponan sila sa bahay ng kaibigan sa gabing iyon. Maghapon na malakas ang ulan sa araw na iyon at madilim na nung umuwi sa bahay ang mag-ina. Sa labas pa lamang ay napansin na ni Leonie na walang kailaw-ilaw ang buong bahay. Pagpasok nila ay nagulat sila nang makitang walang kuryente sa buong bahay. Nagsindi si Leonie ng kandila at pumanhik sa itaas na sinundan naman ni Genevieve. Sinubukan niyang iswitch ang mga ilaw, ngunit hindi sila nagsindi. Kumuha pa sila ng ilang mga kandila para mas makakita sa napakadilim na bahay. Ang galit na si Leonie ay agad na tinawag ang mga kasambahay.
Ilang saglit lang ay magkasamang bumaba ang magkapatid mula sa kanilang silid. Ipinaliwanag ni Christine na nang nagplaplantya siya ng hapong iyon ay biglang nagka-short circuit na dahilan kaya nawalan ng kuryente ang buong bahay. Ayaw tanggapin ni Leonie ang sinabi ni Christine at galit niyang sinabunutan ang magkapatid. Sa pagkakataong ito, hindi na nagsawalang kibo si Christine at lumaban na ito. Nakita niya ang jug sa lamesa. Kinuha at inihampas ng malakas sa ulo ni Leonie na dahilan upang bumagsak at mawalan siya ng malay. Ang gulat na si Genevieve ay mabilis na tinulungan ng ina, ngunit mas malakas sa kanya si Christine. Nagawa siyang itumba sa sahig ni Christine at dinaganan siya dahilan upang hindi siya makabangon. Paulit-ulit na iniuntog ni Christine ang kanyang ulo sa sahig. Di pa siya nakontento. Dinukot din niya ang kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang mga hiyaw ng dalaga. Nang bumalik ang ulirat ni Leonie, nakita niya ang ginagawa sa anak. Ngunit nang makita ni Christine na nagising na siya, ay agad niyang inutusan si Leia na tanggalin din ang kanyang mga mata na kagaya na ginawa niya kay Genevieve. Pagkatapos ay tumakbo pababa sa kusina si Christine, kung saan kumuha siya ng kutsilyo at isang maso. Ang mag-ina na hindi na makakita at magkatabing nakahiga sa sahig, nagmamakaawa ngunit parang wala nang naririnig si Christine. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa mga walang kalaban-laban na mga biktima, sa tulong na rin ng kanyang kapatid. Ang pag-atake ay tumagal ng halos 2 oras at sa paghupa ng mga hiyawan, ang 2 biktima ay naiwang walang buhay. Hindi pa nakontento si Christine dahil muli niyang kinuha ang mabigat na jug at buong lakas na ipinalo sa mukha ng mga babae. Pagkatapos ay inangat nilang magkapatid ang palda ng mag-ina. Tinanggal ang kanilang pang-ibaba, tsaka pinagtataga ang kanilang mga hita, puwet at pribadong parte ng kanilang katawan gamit ang kutsilyo. Matapos maisagawa ang krimen, nilinis nila ang lugar. Nilak ang lahat ng mga pintuan at bumalik sa kanilang silid na parang walang nangyari. Samantala, naghintay si Rene sa kanyang mag-ina. Ngunit hindi sila dumating, kaya nagpasya siyang umuwi na para alamin kung ano ang nangyari. Sinubukan niyang pumasok sa bahay, ngunit nakalak ang mga pintuan. Napansin din niyang madilim ang buong bahay maliban sa isang liwanag ng kandila na nagmumula sa silid ng kanilang mga kasambahay. Hindi ito pangkaraniwan at sigurado si Rene na may nangyaring hindi maganda. Agad siyang nag-report sa mga awtoridad at bumalik sa bahay kasama ang mga pulis. Unang naisip ng mga pulis na pinasok sila ng magnanakaw kaya may mga nagbantay sa main door habang ang iba naman ay pumasok sa bahay. Upang hindi sila matunugan ng magnanakaw, umakyat sila papasok sa bakod sa likod bahay. Nakalak rin ang pintuan sa likod, ngunit pinilit nila itong buksan para makapasok sila. Gamit ang flashlight, maingat silang naglakad. Wala silang nakita sa ground floor, kaya maingat silang umakyat sa pangalawang palapag. Pagkarating sa taas ng hagdan, sa liwanag ng flashlight, nakita nila ang mga katawan ng mag-inang Leonie at Genevieve nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Naisip nila na maaaring ganun din ang sinapit ng 2 kasambahay at maaaring ang salarin ay nasa loob pa ng bahay, kaya bumaba sila saglit para buksan ang pintuan para sa reinforcement. Si Rene na naghihintay sa labas kasama ang ilang mga pulis ay gusto ring pumasok, ngunit pinigilan siya. Hinalughog ng mga pulis ang bawat silid ng buong bahay, simula sa ground floor, ngunit wala silang nakita. Hanggang sa nakarating sila sa huling silid, ang atik na nagsisilbing silid ng magkapatid. Inihanda na nila ang kanilang mga sarili sa maaaring pwede nilang makita sa loob. Ngunit pagkapasok nila, ay nagulat sila nang makita ang magkapatid sa kama na magkayakap at walang mga saplot. Mula sa liwanag ng kandila na nasa bedside table, ay naaninag nila ang isang dugoang mallet. Agad na umamin ang magkapatid sa kanilang ginawa. Sinabi ni Christine na binantaan sila ni Leonie at sinaktan siya kaya ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Ang magkapatid ay agad na ikinulong sa magkahiwalay na selda na nakaapekto sa katinoan ng pag-iisip ni Christine.
Sa kabila ng kanyang pagsusumamo, hindi siya pinayagang makita si Leia na dahilan upang lalong lumala ang kanyang kondisyon. Lagi siyang umiiyak at kung minsan ay gumugulong sa sahig ng kanyang selda habang nagsisigaw ng mga masasamang salita. Madalas siyang ganito at kung minsan ay ayaw din niyang kumain. Kalaunan, pumayag ang gwardya na magkita silang magkapatid. Sa kanilang mga pagkikita, sinasabing nag-uusap ang dalawa tungkol sa mga malalaswang bagay at may pagkakataon pa na tinangkang tanggalin ni Christine ang t-shirt ng kapatid. Nagsimula ang paglilitis 7 buwan pagkatapos ng krimen. Kapansin-pansin sa magkapatid na pinoprotektahan nila ang isa't isa at pareho nilang sinasabi na walang kinalaman ang kapatid. Sinubukan ng depensa na mag-plead ng insanity, ngunit ang ebidensya na ipinakita sa korte ay hindi sapat upang iligtas ang mga nasasakdal. Si Leia ay sinentensyahan ng 10 taon na pagkakakulong. Si Christine naman ay nasintensyahan ng kamatayan. Ngunit kalaunan, ang desisyon ay binawi at binago sa habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng sintensya, dahil sa hindi na pinapayagang magkita ang magkapatid, ay lalong lumala ang kalagayan ni Christine. May isang pagkakataon na sa sobrang galit niya, ay sinubukan niyang tanggalin ang kanyang mga mata. Ngunit nakita siya ng mga gwardya kaya napigilan siya. Matapos ang ilang taon sa bilangguan, inilipat si Christine sa isang mental hospital dahil sa lumalalang kondisyon nito sa pag-iisip. Nang maglaon, ay ayaw na niyang kumain at namatay sa gutom noong May 18, 1937. Siya ay 32 taong gulang. Si Leia naman ay pinalaya noong 1941 dahil sa mabuting ipinakita niya sa bilangguan. Nagsilbi siya ng 8 taon sa kanyang 10 taong sintensya. Tumira siya sa kanyang ina, pinalitan ang kanyang pangalan at nagtrabaho bilang tagapaglinis sa isang hotel. Ang kwento ng magkapatid na Papin ay naging inspirasyon sa dose-dosenang mga artikulo, libro, dula at pelikula. May mga haka-haka na umusbong tungkol sa kung ano ang nagudyok sa magkapatid upang gawin ang nasabing krimen. Una, sinasabing si Christine ay maaaring dumaranas ng paranoid schizophrenia. Habang nasa bilangguan, matatandaan na si Christine ay nagwawala at sinasaktan ang sarili, kung saan ay sinubukan din niyang alisin ang kanyang sariling mga mata. Bagamat maaaring hindi pangkaraniwan ang pag-uugali ni Christine sa gabing iyon, ano ang nagudyok kay Leia na makibahagi sa krimen? Siya ay hindi nakitaan ng mga palatandaan ng psychosis o iba pang malubhang mental health problem. Si Leia ay napakamahiyain at madaling magpanik. Malamang na nagkaroon siya ng anxiety disorder. Ang kanyang IQ ay medyo mababa at lagi siyang dinidiktahan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Christine na maaaring naging dahilan na tuluyang mawala sa kanyang sarili. Pangalawa, sinasabi rin na maaaring ang magkapatid ay mga lesbian dahil na rin sa mga nakita ng mga pulis nang buksan nila ang kwarto ng magkapatid at dahil na rin sa mga ipinakitang kilos ni Christine sa bilangguan kapag nabibigyan siya ng pagkakataon na makita ang nakababatang kapatid. Pangatlo, ng panahong iyon ay bawal ang homosexuality. Sinasabing pag-uwi ng mag-ina ay posibleng nahuli ni Leonie ang magkapatid na nagtatalik. Maaaring nagbanta siya na paghihiwalayin sila at sasabihin sa buong bayan ang tungkol sa kanilang nakakahiyang relasyon na kung malalaman ng iba ang tungkol dito ay mahaharap sila sa matinding kahihiyan at maaaring wala nang tatanggap sa kanila sa trabaho. Ang mga akusasyon na ito ay pinasinungalingan ng magkapatid na sinasabing walang sexual na relasyon ang namamagitan sa kanila. May mga ilan naman na nagsasabi na maaaring napuno na ang magkapatid sa pagmamaltrato sa kanila ng kanilang mga amo kaya nagawa nila ang krimen.